Excited na din ba kayo mga idol na sumama sa akin sa bakasyon ko sa Boracay? Paano ba yan mga idol? Ako muna ang mamamasyal sa Boracay. Year 2024 na pala ngayon mga Lodi. Syempre matagal na naming hinihintay itong travel incentives namin sa company. 4 days nga pala akong mawawala muna sa Davao City. Philippine Airlines nga pala yung napili namin na airlines papunta ng Boracay. Ma'am. Yan. Ma'am Eroy. Yes. Yan. Hello. Ma'am Grace. Swerte ko talaga mga Lodi kasi ang babait ng mga kasama ko. Ang sasarap din pala nila kabanding. First time din kasi namin gumala na medyo malayo-layo from Davao City. Kaya pinaghandaan talaga namin ang aming Boracay Island Tour. Pero syempre, kailangan muna nating makinig dito sa flight attendant para naman sa seguridad natin habang nakasakay sa airplane. Huwag na kayong mag-ingay, i-regards ko kayo sa flight attendant. Medyo mahaba-haba pa yung travel namin dito mga idol. Dadaan pa kasi kami sa Mactan International Airport ng Cebu City. Sa wakas, nakarating na din kami sa Mactan International Airport ng Cebu. Nakaka-excite din mga person kahit 2 beses na akong nakapunta dito sa Cebu City. Saktong-sakto mga person dahil Sinulog Festival pala dito ngayon sa Cebu. Kaya naman mag-drop by muna tayo dito mga Lodi kahit 2 hours lang. Ang saya kaya daw dito sa Sinulog. Sobrang saya talaga dito sa Cebu lalo na pag sinulog. Isa din pala ang lechon sa kanilang specialty at pinagmamalaki dito sa Cebu. Sana all masarap ang lechon. Ready na pala ang person para papunta sa next flight namin. 2 hours lang kasi yung free time natin sa airport ng Cebu. Kaya yun, ready na ang person para pumunta na naman sa Katiklan Airport. Connecting flight kasi yung nakuha namin na ticket. Syempre mga idol, bawal talaga mapagod para makapunta lang ng Boracay. Philippine Airlines pa rin pala yung sinakyan namin from Cebu City to Katiklan Airport. Ready na pala kami mga Lodi papunta ng Katiklan Airport. Ayos din po pala itong Philippine Airlines. Akalain mong binigyan pa kami ng green peas kasi free meal daw to. Ara, landing na ta. Katiklan. Sa wakas mga idolo, kararating lang namin dito sa Katiklan Airport. Nasa 45 minutes lang naman yung travel time namin from Cebu to Katiklan. Pagbaba namin sa airplane ay sinundo agad kami ng bus. Medyo distance kasi yung arrival area ng airport dito sa Katiklan. Gusto pa sana magpa-picture si Ma'am Ami dito sa labas ng arrival ng airport. Kaso pinapasok na kami ng staff, baka kasi maklosean kami ng door. After sa bus mga Lodi ay sasakay na naman kami ng van. Anyway, shoutout ko lang po ang Southwest Tour. Sila po kasi yung nag-assist sa amin from airport going to Boracay Island. Sobrang accommodating talaga yung Southwest Tour. At ang babait pa ng kanilang mga staff syempre. Medyo mahaba pa talaga yung biyahe namin mga idolo. Nakakapagod na mga idolo at nakakagutom pa. After naming sumakay sa speedboat mga Lodi, ay napapansin kong may lakas pa palang natatago ito si Ma'am Ami. Nakaka-enjoy talaga tingnan mga Lodi. Sa haba-haba ba naman ng aming biyahe, kararating lang namin ng Boracay. Take note mga Lodi, sinundo na naman kami ng Southwest Tour. Buti na lang mga Lodi ay nakapag-traveling bag kami. Para lakas ng datingan, parang mag-a-abroad lang. Nasa Station 2 nga pala kami mga Lodi. Pero bago kami gumala, of course, dadaan muna kami sa aming hotel.
First night pala namin ngayon dito sa Boracay Island mga idol. Imagine, pugad pala ito ng mga foreigner. Dahil first time natin dito mga idol ay mag-iikot-ikot muna tayo. Sino ba namang hindi maa-amaze na lahat ng mga establishment ay nandito na? Hindi mo na pala kailangang lumayo dito mga idol kasi nandito na po lahat. Meron din ditong mga pagkain na mga idolo. Pwede din kayong mamili mga idolo na mga souvenirs na pwede nyong dalahin sa mga probinsya nyo. Ang dami din pala ditong mga nakaabang na mga tour guide sa island hopping. Pero depende na yun sa inyo mga idolo kung sino ang nyong pipiliin. Sa mga mahilig mag-gimmick dyan, ang rami palang mga bar station dito sa Boracay. Kaya hindi na pinalampas ng aming team ang pag-iikot-ikot dito sa Boracay Island. Kaya pala ang daming mga foreigner na napadpad dito dahil marami din palang chicks, charot. Ang nagustuhan ko dito sa Boracay ay parang hindi natutulog yung mga tao dito. At halos wala ka talagang makikitang Pinoy dito sa Boracay. Parang gusto ko na yata ditong magstay, charot. Kapag first time ka talaga sa Boracay, bawal talaga mapagod. Dapat ikutin mo talaga lahat ng sulok dito sa Boracay. Sa laki ba naman ng expenses ng company namin, dapat susulitin talaga ang bawat oras, bawal magpahinga, charot. Ayos din naman kasi yung mga kasama ko, parang hindi din napapagod. Sabi nga nila, bahala nang hindi makatulog, ang importante susulitin doon namin yung 4 days namin sa Boracay. Sino ba naman kasing makakatulog sa dami ng mga taong pwede mo ditong maging kaibigan? At saka in fairness ha, ang friendly ng mga foreigner dito mga lodi. Kaya kahit first night pa lang namin ay gusto-gusto na namin itong balikan next time. Meron talaga kayong mga kasama ang hilig-hilig mamili ng mga souvenirs. First night pa lang namin sa Boracay pero gusto na mag-shopping. Pero okay lang yun mga idol. Ang dami-dami kasi nilang mga dalang pera pang shopping. Hi guys, so going kami ngayon sa resort. Kami nagstay. Yan, papasok lang siya from beach line. Then papasok. Inaantok na talaga ako sa mga oras na ito mga idolo. Pero ewan ko talaga sa mga kasama ko parang hindi napapagod. Kaya inanyayahan nila akong maligo din sa swimming pool. Kaya mag-shower muna bago tayo maligo sa swimming pool. Binagbigyan ko yung mga kasama ko dahil baka magalit sa akin, Charis. Paano ba naman kasi ang motto ng team? Dapat susulitin talaga ang pagstay sa Boracay dahil minsan lang to, Charis. After pala namin mag-swimming mga lodies, nag-prepare na kami para kumain sa labas. Dahil gutom na ang mga person ay lumabas na agad kami mga lodi. Naglalakad-lakad muna kami dito sa labas ng hotel. Naghahanap muna kami mga lodi kung saan kami makakakain. Budget meals lang muna yung kakainin namin ngayon mga lodi. Sobrang ganda talaga dito sa Boracay Island mga lods. Ang daming mga bukas pa na mga establishment kahit alas 10 na ng gabi. Ang linis-linis talaga ng paligid dito sa Boracay mga lodi. Hindi din mabaho yung mga hangin nila dito dahil di kuryente yung mga sasakyan nila dito. Kahit saang sulok ka talaga tumingin mga lodi, ang dami-daming mga paninda. Swak talaga ito sa mga taste ng mahiling mag-shopping. Naglalakad-lakad na lang pala kami dito mga lodi. At sa kakalakad namin mga lodi ay napunta kami dito agad sa Jollibee. Sa Jollibee pala kami nag-dinner mga lods. Hi guys, so out na. So may pupunta na kami ngayon. Pupunta mo na kami. Second day nga pala namin ngayon sa Boracay mga idol. At sa mga oras na ito ay naghahanap muna kami ng masasakyan. Dahil di kuryente ang mga sasakyan dito mga idol ay sasakay tayo ng tricycle going sa port nila. Naghihintay na kasi ang tour guide sa amin mga idolo. Mula sa hotel ay nasa 3 to 5 minutes lang yung biyahe namin going sa kanilang port. Ang lamig-lamig talaga ng hangin dito sa Boracay Island mga idolo. Lalo na pag umaga pa talaga. Dahil second day namin dito sa Boracay mga idol ay pinaghandaan talaga namin ang aming outfit ngayon na araw. Island hopping nga pala yung unang activity namin dito sa Boracay Island mga idol. Shoutout nga pala ako sa mga magagandang dilag na kasama ko, Ma'am Jemery, Ma'am Elna, Ma'am Lisa, Ma'am Mars, at saka kay Ma'am Ami na laging nasa likod ko, charot.
Narito na pala kami ngayon sa meeting place kung saan kami susunduin ng tour guide. Wala namang ka-challenge kasi ang bilis namin nakarating dito mga idolo. Parang gusto ko kasing magtagal doon sa tricycle kasi ang ganda sakyan. Hinahanap pa pala namin mga idolo yung tour guide namin sa mga oras na ito. Sila kasi yung mag-guide sa amin para sa island hopping today. At saka ang dami palang mga nakaschedule din sa island hopping. Yung iba din pala sa kanila mga lodi is from Luzon, Visayas at Mindanao. At yung iba din sa kanila ay magiging kasama namin para sa aming island hopping activities today. Ready na pala kami mga lodi para sa aming activity today. Nandyan na kasi yung sundo namin mga lodi na tour guide. Sobrang dami namin ngayon mga lodi pero iba't iba yung bangka na sasakyan namin. Hindi lang pala ako ang excited dito. Ang dami-dami pala namin talaga mga lodi. Shoutout nga pala sa Jacob Picnic Place. Sila pala yung magtutour sa amin sa island hopping mga lodi. Naglalakad na pala kami ngayon mga lodi papunta ng bangka. Pero medyo nahihirapan din kaming maglakad pag ganito ang klaseng nilalakaran. Mga empty bottle kasi ng galon yung aming nilalakaran ngayon mga lodi. Kaya dahan-dahan lang talaga sa paglalakad hanggang sa makapunta na sa bangka. Medyo mainit-init na din kahit umaga pa mga lodi. Pero mas excited talaga kami mga lodi mag-island hopping. Medyo mabilis na yung lakad ko dito mga lodi. Naghihintay na kasi yung mga tour guide doon sa bangka. Pero ayos din tong mga kasama ko mga lodi ha. Parang kanta lang ni Yeng Constantino mga lodi. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. O diba mga lodi, ang galing kong kumanta. Charut! Pagsakay namin ng bangka mga lodi, agad na pinasuot kami ng life jacket kasi delikado daw. At dahil mabait kami, follow the leader agad. Sa wakas mga lodi, kararating lang pala namin mga lodi dito sa Poca Beach in Boracay. Ito kasi yung pinakauna naming destination during island hopping. Next destination namin pala mga lodi, itong Crystal Cove. Nasa ilalim daw kasi ng dagat ang cave kaya Crystal Cove. Ang sarap din pala pasyalan dito sa Crystal Cove mga lodi. Kasi mga ocean view ang makikita mo lahat dito. Mga 30 minutes lang pala kami dito sa Ocean Cove mga lodi. Puro hagdanan yung aming tinahak dito mga lodi. Kaya kung ako sa inyo kung pupunta din kayo dito, i-ready nyo na yung mga paa nyo kasi alam kong mga ngawit din yan mga lodi. Di bali ng mangawit mga lodi, ang importante nakapasyal din ako dito sa Ocean Cove. Sobrang sarap dito tambayan mga lodi kasi ang lakas ng hangin. At ang nakaganda pa dito mga lodi, ang daming foreigner nakakasalubong mo. Guys, nandito ako sa likod. Oh my God. Yan, nasa taas kami, nasa top kami ng bangka.
Dahil tapos na ang ating island tour, ay kakain na tayo ng lunch. Dito pala kami sa Jacob Picnic Place, kakain ng lunch mga idol. Nakapackage na pala ito sa binook namin na island hopping mga idol. Kaya wala na kaming bayad nung kumain kami dito. Sa mga oras na ito mga idol, ay gutom na kami. Kaya diretso na kami sa pagpili ng mga pagkain na kakainin. Nakakagutom naman. Dahil second night natin dito sa Boracay ngayon mga idol. Pwes, mag-i-enjoy tayo no? Isa sa mga kinaaaliwan dito sa Boracay mga idol ay ang nightlife. Sobrang hilig kasi ng mga dayuhan dito mag-nightlife mga idol. Kaya makikipag-jump tayo dito ngayon mga idol para malaman natin kung anong mga ginagawa nila dito sa Boracay. Sobrang worth it talaga ang nightlife dito sa Boracay mga idol. Nakikisayaw nga pala kami dito sa isang bar dito mga idol. May nakita kasi kaming foreigner at saka Pinay na sumasayaw. Kaya nakisayaw na lang din kami mga idol para iwas hiya. Charot! After naming makipagsayawan doon mga idol, ay naisipang magpa-thread ng mga kasama ko ng kanilang mga buhok. Medyo may kamahalan dito ang threading ng buhok mga idol. Kaya siguraduhin mo lang mga idol na pag uwi mo is daladala mo pa yung thread ng buhok mo. Isa kasi ang hair threading mga idol sa pinakamagandang experience namin sa Boracay. Kaya dalawa sa mga kasama ko mga idol is nagpa-threading na din. Sekreto lang yung mga nabayaran nila mga idol ha, kasi sila naman nagbayad. Basta nakita lang namin sila mga idol na comfortable sila sa kanilang mga buhok. Oh, golden kami dun mga idol. Dahil tapos na ang hair threading natin mga idol, ay mag-iikot-ikot na naman ang mga lodi. Isa pala sa mga napansin ko dito mga idol, ang dami palang mga Korean at Japanese restaurant dito mga idol. Pero don't worry mga idol, kasi hindi naman gaano kamahalan yung mga prices nila dito sa mga restaurant mga idol. Estimated mga idol, nasa 200 plus lang yung mga Japanese at Korean restaurant dito na mga pagkain. Kaya hindi ka pa rin magiging out of budget dito mga idol. Patuloy pa rin kami sa paglalakad dito mga idol. Isa sa hindi mo talaga maaayawan dito mga idol ay ang dami-dami talagang pwede mong bilhin. Ang dami-dami talagang namimili dito ngayon mga idol na mga souvenirs. Babalik na lang pala ako dito mga idol para bumili. Dahil bitin ako mga idol. Ika-third day nga pala namin ngayon sa Boracay. Syempre mga idol, marami na naman tayong mga activity today. Napakaganda naman ang panahon ngayon mga idol. Dahil last day na natin ngayon sa Boracay mga idol ay itutodo na natin to. Pero bago tayo magsimula sa ating activity today mga idol, maghahanap muna tayo ng magpipicture sa atin mga idol. May nahanap na pala kaming magpipicture sa amin mga idol. Nagrent na lang din pala kami dito mga idol ng crystal kayak. Nasa 150 pesos lang naman per head yung crystal kayak nila mga idol. Na-try din pala namin itong pang surfing nila mga idol. Pero ayos din tong foreigner na to ha. Ginawa ba naman akong videographer niya? Charot! Syempre mga idol, hindi pwede makalimutan itong I Love Boracay. Nagpagawa pala ako ng souvenir dito mga idol. Syempre gusto ko nakasulat yung name ko talaga sa suklay. Mamamasyal pa pala tayo ngayon mga idol. Talagang ang napakaganda ng sunset dito sa Boracay mga idol. Sumayaw din pala kami dito mga idol. Last day na pala namin ngayon sa Boracay. Kaya naman sinundo na naman kami ng Southwest Tour mga idol. Connecting flight pala yung ticket na nakuha namin ngayon. Kaya naman magda-drop by muna tayo sa Naiya. Excited na talaga si Mayor Ami pa uwi ng Davao. Ang dami ko yatang sundo. Guys, na magsugat sa mo dira sa gawas. Yan. Yan sila.